airlines in this world. Daghang kayong mga eroplano nga nagabiyahe din sa atong kalibutan. Anadya sa inyong makita sa screen, mga kaigsunan. But this one, Philippine Airlines, I think the most famous one. Mao kining pinaka-best nga airline sa kalibutan, according to Pastor Palar. Kanang nagdala sa Philippine flag. Yeah, at least in the Philippines. At least in the Philippines. Tama. I have experience with Philippine Airlines. Daghang kay kog mga kasinatian sa pagsakay sa Philippine Airlines. In 1990s, Sa tuig sa 1990, PAL, Philippine Airlines, used to be known as PAL, Plane Always Late. nabansagan ang Philippine Airlines sa tuig sa 1990 nga kanang eroplano nga sige ka late. But throughout this year, I noticed it's no longer like that. Karong nga tuig lahi na. Dili na sige ka late ang Philippine Airlines. Like when I come to Cagayan de Oro, Pag-anin ako sa Cagayan de Oro, the plane comes we flew about 10 minutes before the time. nakaabot din 10 minutes before sa iyang arrival nga time. And we arrived 30 minutes before the arrival time. Nihawa na dito 10 minutes before departure. Nakaabot din 30 minutes 30 ka 30 minuto. minutes, yeah. Before sa iyang schedule nga arrival. Okay. Yeah, so, Kuyaw mo na. Kuyaw ang Philippine Airlines. but that's right. Sometimes with airlines, sometimes we become frustrated. Usahay, adun na tayo mga kanang ma-frustrate ta. Usahay sa uban nga mga airlines. You know, I have the experience in Adun na Indonesia. Kasinatian sa Osaka Airlines sa Indonesia. One day, I arrived at the airport for going back from Medan to Jakarta. Usa na kadlaw, nakaabot ko sa airport sa akong biyahe gikan sa Medan Then, sa Jakarta. I was waiting for boarding. Nagulat ako sa akong boarding. Pagsakay sa aeroplano. It's supposed to be 9 o'clock. Dapat 9 o'clock ang iyang schedule nga mo hawa. But when 9 o'clock comes, it was announced, sorry, the plane will be late. So just wait. Apan pag-abot sa 9 o'clock, mura po Philippine Airlines kaniadto. Ningon ang in charge nga, sorry, kay madelay ang atong flight. 10 o'clock, Niabot na kalas 10. there is no sign of boarding to fly. Wala, gihapon nagpakita og mga senyales nga mo lakaw ng eroplano. 11 o'clock. Niabot na alas 11. You know, to tell the story short, after 3 hours, the passengers, the people in Medan, they are very harsh. They stood up and they come to the counter and they get so angry. Ug tungod sa ilang kawalan sa pasensya, ang mga pasahero nag-adto sa front desk ug ilang gisulong ang in charge sa front desk nagkagubot. And the workers of that airlines come, no, sorry. Ug ang ila ra gyud gihimo, ningon na gyud sila nga sorry kayo. The plane is there. Wa mo kay balong ang eroplano nara diha. So what's happened? Unsa may natabo kung nara diha ang eroplano? There is no pilot. Na eroplano pero wala na piloto. Can you imagine the plane is ready? Ang eroplano ready na, handam na. But the pilot is not ready. Pero ang piloto dili andam. You know, Christian life is like waiting for flying. Ang Kristohanon nga pagkinabuhi sama usab niini nga sitwasyon. We are ready to fly. Andam na kita sa pagpanaw. We are ready for departure. Andam na kita sa paghawa paingon sa atong paingnan. Matthew chapter 24 verse 30 says, Mateo 24 versikulo 30 nagkanayon. Then will appear in heaven the sign of the Son of Man. Og unya makita ang ilhanan sa anak sa tao sa langit. And all the tribes of the earth will mourn. Ug ang tanan nga mga tribo sa yuta magpangulbol. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven. Ug ilang makitaon ang anak sa tao nga nagpakita sa panganod sa langit. With
power and great glory. Uban ang dako nga gahom og himaya. Not only that, Dili lamang kana. the coming of the Son of Man. And then it says also, Apan sa nagisgot usab sumpay ani may tungod sa iyang pag-abot. then will appear in heaven the Son of Man, Og unya magpakita sa kalangitan ang pag-abot sa iyang anak. and then all the tribes of the earth will mourn. Og ang tanan nga mga tribo sa kalibutan magkasubo. So when Jesus comes, there are many people will cry. Ug sa iyang pag-abot tungod silang kasubo, kadaghanan kanila muhilak na lang. They cry because they are afraid. Uy, unsa ka ang hinungdan kung sila kung ngano naghilak sila And tungod they- kay nahadlok sila. And they will see the Son of Man coming. Og ilang makita nga anak sa Ginoo, ana nagpadulong na gikan sa langit. And then it says, and he will send forth his angels with a great trumpet blast. Og iyang ipadala ang iyang kinatibukan nga mga anghel sa kalangitan, inubanan sa pagbudyong sa trompeta. And they will gather together his elect from the four winds. Ug iyang ihiusa ang tanan nga mga katawhan sa tibok nga kalibutan. From one end of the sky to the other. Og sa tanan nga bahin sa kalibutan. So, this will be a very interesting experience, brothers and sisters. Usa kini kadako nga panalangin alang kanato. Jesus will come in the sky. Si Jesus abot gayod. And the angels, Money. his angels, billions of angels will also appear in the sky. Ang iyang mga milyones o daghan pa nga mga anghel sa kalangitan atong makita. And it says that the angels will come down to the earth. O ang iyang mga anghel muanhi uban kaniya dinhi sa kalibutan. And the angels will say, come, let's go. It's time to fly. It's time to go to heaven with Jesus. O kaya mga anghel magingon kanato, halina, kay moadto na kita sa langit, mobalik na kita sa langit. I can imagine at that time, Akong ma-imagine sa ana nga panahon. an angel will come to my house. O ang anghel moadto sa akong puluyanan. And the angel say, hey, Pastor Palar, come. It's time to go meet Jesus and we'll go to heaven. Og mingon siya, hey, Pastor Pido, halina dinhi. Oh, yes. Mukuyog na ta ka Ginoong Kristo, mobalik na, moadto na kita sa iyang gingarian. Thank you. I'm waiting. Now, where's your wife? Okay, my wife, come on, children, let's go. And the angels will take us up to heaven. Og akong pangitaon akong mga membro sa pamilya. Og ang mga anghel iya kaming pagadalon paingon ngadto sa gingharian sa Dios. And the angels also will come. Elder Melvin Ferrer, come. And Elder Melvin, oh yeah, sorry, thank you, I'm ready. Og moadto pud siya sa hillside nga simbahan og pangitaon niya si Elder Melvin. Og mingon si Elder Melvin, halina, ayo na paglangan. And Elder Melvin said, oh, thank you. But my wife is in Manila. See, she's doing something there. Usa, siguro mingon si Brother Melvin or Elder Melvin, ayo sa anghel kay ang akong asawa pika si kinabuhi tuwa pa sa Manila. O tuwa Don't pa sa Cebu. worry. Her angels also will take her from Manila. Tama, ayaw ka balaga. Kanabuhi anghel dito nga moadto pud sa Manila. And the angel also will come to the house of Pastor Roxy, come. And Pastor Roxy, yeah, thank you. Og ang anghel moadto pud sa balay ni Pastor Subika. Og mayon siya nga Pastor Subika. Oh. Halina kay gusto na kita dalon kadto sa. And how about your Yeah, wife? Where is she? Where was she? Of course, ang iyang asawa na sa kanunay sa iyang gilid. Okay, that's good. And the children, my children are still in MVC. Hoy, ang akong mga anak tuwa dahil sa MBC nag-eskwela. Oh, and then no problem. The Nag-exam pa. angel will bring them. Ayaw ka balaka kay adunay anghel pud nga moadto dito nga mokuha nila. It will be very exciting. Hoy, ingana ka excited. It will be the best, great day in the world. Hina ka the best nga adlaw nga atong ma-experience sa nining kalibutan. You know, Ayang pagabot. be ready for that day. Ang solusyon ra na Be andamo ready nato for atong that kagalingon. Andamo nato ang atong kagalingon siyang pagbalik. My title for the sermon today is Ang See title You sa sermon. in Heaven. Hoy, pangpatay man na.
see you in heaven. See you in heaven. Okay. You know, last time there was a survey being done. Adunay study nga gihimo last time. Value Genesis ang naghimo ana. Yeah, value this question being asked, Adunay panguta. especially to Gihimo the nga young people. Gipangutana sa mga kabataan. Do they agree or not with this statement? Mo agree ka ba or mo disagree ka ba aning statement? The statement is, I am worried that I am not ready for the return of Christ. Ang statement mao kini, ako nabalaka nga dili ako andam sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Pila itubag? 35% says, yes, I'm not ready. Oy, 35.8% nagingon. Yes. Oh, andam kami. Andam ko. 37% says, it seems I'm not ready. Oy, 35.4% nagingon. According sa study, dili kami or dili ako andam. So that means 73% of young people who was surveyed, they are not ready. Oy, hinggawas sa survey nga 73.2% dili sila ready sa sa ilang pag-andam sa pagbalik ni Ginoong Kristo. This is a big percentage. Dako kay ni nga porsyento, murag ka ng problema sa Blue Ribbon Committee. Pastor, Insertion. if we ask the same question, O kung ato silang pangutanon sa the same tulusama nga pangutana, the same statement the same statement, unsa kaay yung tubag? to this audience, To our audience, din sa atong mga kaigsunan, din sa iglesia. how many percent will say yes, we are not ready? Ato kay ipataas silang kamot. Can we ask them to raise their hands? No. Okay, no need. Okay. So I think many of you will say, I'm ready, or all of them will say, I'm ready, right? Okay. You know, one day, Sana kadlaw. when I was young, there was an elder who prayed. Adunay elder nga nagampo. It was a Wednesday prayer meeting. Oy, Wednesday to nga gathering. And then he said, Oh Lord, Ingon siya, please "Ginoo." come, please come. Tingon siya, We umari are ka na, Ginoo, umari ka na. tired of living in this troubled world. Kaya gikapoy na ako sa pagpuyo nining kalibutan, napuno sa problema o sa kabugaton sa kinabuhi. And then the following months, O sa sunod nga mga bulan, another elder prayed, lain na usab nga elder nga nagampo. Oh Lord, don't come first, don't come yet. We are not ready. Ginoo, ayaw lang sa pag-ani kay dili pa kami andam o dili pa ako andam. So many people think that when Jesus comes today, they will not be ready. Daghan kay nga mga kaigsunan naguna-una nga kung si Jesus moari karon dayon dili sila andam. They feel that they will not be saved. Ilang gibati nga dili sila maluwas. Today we are going to learn to this important topic. Ako kamong pagdalon sa usa ka importante kayo nga topiko. Many people are worried that they will not be saved. Ay mauday ni daghan kayo nga mga tao nga nabalaka sila kay tungod ilang ginauna nga dili sila maluwas. There are 3 important lessons today. Adunay tulo lamang ka importante nga lesson mumura To answer this worriness. alang sa tubag sa ani nga mga problema. Number 1, Numero 1, there is the assurance of salvation. numero 1, ang kasiguruan sa kaluwasan. John 3 verse 16 very clear says, For God so loved the world Kaya that He gigugma. gave His only Son. Kay gigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niya na iyang gihatag iyang bugtong nga anak. So God loved us so much. So kung imo nang pagkatanawon, mato makita nga gigugma gayud kita sa Ginoo. I've been to Dubai. Nakaadto na kog Dubai. Pila ka ninyong nakaadto sa Dubai? I met so many Filipinos and Filipinas there. Daghang kay mga Pilipino dito. Inyong And- mga There is the tallest building, aduna dito pinakataas kayo nga building. Burj Khalifa. Burj Khalifa. And you know that the height is almost 1 kilometer. Ang iyang height
Almost usa na ka kilometro pestang taas. So high. Grabe yun kataas, mga kaigsunan. But you know, the love of God is higher. Higher. Imagine, pero ang gugma sa Ginoo mas taas pa kaysa height sa ana nga building. God Dubai. so loved each one of us Kay gigugma kita sa Ginoo tagsa-tagsa kanato. that God gave His only Son. Ang iyang pagigugma kanato, iyang gipadayag, pinaagi sa iyang bugtong anak nga iyang gipadala alang When kanato. God gave, it doesn't mean just like a simple gift. Wala ka pasabot nga kung ang Ginoo maghatag og usa ka butang alang kanato, usa lamang kanaka, simple or yano lamang nga gasa. But He surrendered His Son Apan kani nga gasa, ang iyang bugtong anak, to be tortured by people, pasakitan sa mga katawhan, to be smacked down by people, o tamay-tamayon sa mga tao, to bleed in his body. dunggabon sa iyang lawas, And with great pain, the Son of God died on the cross. ug sa kasakit nga iyang naangkon, mao kini ang anak sa Dios. Why that great grief of sacrifice? Ngano kaha nga ingana ang nahitabo sa iyang bugtong anak? That whoever believes in Him Bisang kinsa nga mutuo kaniya kang Kristo sa iyang bugtong anak nga iyang should gipadala. not perish but have eternal life. Apan dili malaglag kung ikaw magatuo kaniya, ikaw pagkatagaan o kinabuhing dayon. So, brothers and sisters, if you just believe in Jesus, So ang punto, kung ikaw lamang magatuo kang Kristo, accept Jesus as your personal Savior. kung ikaw nagatuo kaniya, imo siyang pagadawaton. You don't have to worry that you will not be saved. Og tungod niya na, kung imo siyang pagadawaton, dili ka na mabalaka, nga dili ka maluwas. You don't have to worry that you will not board on the plane Dili of ka, heaven. yes, dili ka na mabalaka, nga dili ka maka-adto sa langit, agi sa pangapanganod. If you accept Jesus as your personal Savior, for sure God will take you for heaven. Usa lamang ka kondisyon, mga kaigsunan, kung imo lang pagadawaton si Ginoong Kristo nga imong personal nga manuluwas, iya kagayong pagaluwason. Hebrews 2 verse 14 to 15. Since therefore the children share in flesh and blood, Tungod nini sama sa mga anak nga manag-iya sa unod og dugo. He himself likewise partook of the same things, Usab siya nga miapil sa parehas aron pinaagi sa kamatayon niya. You know, there are many superheroes. Daghang kayong mga heroes nga atong ginaidolo. Superman. Like Superman. You know, he can save the world. Atong nahibalan sa sugilanon ni Superman, atong nakita sa salida, He can fly so fast. kaya nila pagaluwason ang kalibutan. You cannot shoot him because he will never, no bullet can come into his body. Oy. Pwede mo siyang pusilon pero dili siya madutlan sa bala. Kay Superman man. Spider-Man, Unapod si Spider-Man. who can jump from building to another building. Makaadto sa usa ka building, paingon sa lain na pod na building, moambak ra sama sa spider. Superheroes, they take special body in order to save man, the world. Og ang superhero dapat makaangkon sila og usa ka pinasahi nga gahom para ilang maluwas ang kalibutan. But Jesus, when He comes to this world, He didn't take special body. Pero si Ginoong Kristo sa panahon niya ni anhi siya dinhi, dili siya sama ni Superman og ni Spider-Man. Yanong tao ra. He becomes just like us with our flesh and blood. Sama lang nato. Kung unsa ang naa kanato, nausab kaniya. Simple lang kaayo. And He suffered just like you and me. Ug iyang nakaangkon siya og dako kayo nga kasakit alang para atong ma-experiencehan ang gasa sa kaluwasan nga iyang What He wants gitagana to alang do, kanato. by His faithfulness to God, He will deliver all those who through
fear of that, were subject to lifelong slavery. Tungod sa iyang pagmaminatudon sa iyang amahan, iya gayud mahatag ang kadaugan alang kanato, especially ngadto sa mga tao nga mudawat ug mutuo kaniya. Don't be afraid that you will die when Jesus come. Bisan pa kamo mamatay, ayaw mong kabalaka kaysa pagabot ni Hesukristo. Don't be enslaved by the worry of Jesus' second coming. Dili ta dapat nga maulipon sa atong mga kabalaka. If you believe in Jesus Christ, for sure, He will take you to heaven. Kung ikaw lamang magatuo kang Hesukristo, for sure si Hesukristo magadala ka nimo paingon didto sa iyang gingarian. You know, some years ago, Adunay usa ka sugilanon, There was pipila a- na ka mga tuig. a big ship from Indonesia Adunay dako nga barko gikan sa Indonesia, was going to Holland, to Rotterdam, gikan sa Indonesia paingon sa Holland, Europe. bringing nickels, expensive things. Daghan kay mga butang sama sa nickels, expensive. Mahal But ka. then, in Somalia, Niagi sa Somalia nga area, some, what do you call that? The pirates. pirates Pirata. came and took over the ship. Uy, wala sila nakaandam. Aduna day mga pirata nga hingsulong sa mga pahinante sa barko. They request for $20 million. Uy, ang ilang demand, 20 million US dollars. US. Later, they raised to $40 million. Unya, nakita nila nga murag adunahan makaintagian nga barko, ilang gipatasan ang ilang demand, nahimo na nga 90 million? 40. 40 million US dollars. And you know Sabi ninyo, how many Indonesians in that ship? Do you know? sabi ninyo kung pila ka mga Indonesians nga ana diha o pahinante ka mga Indonesians nga diha sa barko. 20 people. 20 kabuk, 20 crew, Indonesians. pahinante, 20. What shall we do? Unsa kaha ang ilang pagabuhaton? You know, actually, the government of Indonesia can just say, Ang gobyerno sa Indonesia nagingon, it's okay, only 20. ingon sila, okay ra kay 20 ra na. Gamay ra na compared sa populasyon sa Indonesia. We have 200 million Indonesians. Ay, 200 million ka populasyon sa Indonesia, kana 20 ra. 20, konti lang. Kunti lang, few only. Let them die. Makamatay sila, bahala sila silang kinabuhi. Lugi to pay them. Lugi to pay them. Not good to pay them. Not Not good. worth to pay them. Because 20 only. Was that Indonesian president thinking at that time? Oh, isa ka panghuna-una sa usa ka presidente sa Indonesia? You know what? Okay. He sent 900 soldiers. Uy, wala sa nagpadala og sapi. Ang iyang gipadala 900 kabuk ka mga sundalo gikan sa With Indonesia. warships, Mga kagamiton sa panggubat, warships, o guban ba? choppers, Nga helicopter, sama sa helicopter nga itong makita di usahay. specialists, the special soldiers for the sea. Oh, Navy SEALs, mga sama na. SEALs. SEALs. Oh. And they saved these people. Og ilang naluwas kining mga 20 kabuk nga mga Indonesians. You know, each one of us is so valuable. Sabi ninyo, bisag gamay ra kita, pero sa mata sa Ginoo, mahinungdanon ka ita, importante ka ita, valuable ka ita sa mata sa Ginoo. God will never let us to die. Dili gusto sa Ginoo nga mamatay ta hangtod sa hangtod. Satan is the great pirate. Si Satanas nga mao atong kaaway, mo na pinaka gamhanan nga pirata. Is holding each one of us. Iya kitang ginagunitan, matag usa ka nato. Pay me, say Satan. Bayari ko, bayari ko. Mo nang ginahimo sa mga pirata. I pay you, Jesus said. But Jesus said, ayaw ka balaka kay I will pay Bayaran ko you ikaw. by my blood and my flesh. dili sa sapi, apan ang akong ibayad kanimo, ang akong dugo, o ang akong So kinabuhi. amazing.
Grabe kayo God will kami. surely save each one of us. So atong makita nga Ginoo ayang kabubuton mao gyud ang pagluwas kanato wa na gyud lain pa. Just believe in Jesus. Mao kana nga ang ato ra gyud pagkahimon muto ra gyud kita kaniya. You know, recently in Thailand, there was a passenger who were dragged off the plane. Go down, go down. Don't stay in this plane. Ya adunay usa ka pasahero gipugos nga gikuha gikan sa Thai Lion Air nga nag-request siya og kanang mas dako pa nga seat pero wala siya gitagaan pero nagakos og kagubot. He has the ticket. Adunay siya ticket. But while he was dragged off, Anong gipahawa man siya? O gitugtan ang iyang mga request. because he didn't want to sit on his seat, Kay ang problema di ay dili niya gusto nga mulingkod dito siyang assigned nga lingkuranan. he's asking for bigger seats. Oy, tama kay nangita day siya kanang mas dako-dako nga lingkuranan kay ang iyang size dako-dako sab. He was shouting and shouting. Unya kay tungod wa man sa gitagaan, ay nagsinggit siya, nagwild siya dito sa sulod sa eroplano. So even though he has the ticket, Pero dinamdumi, aduna siya ay ticket. he didn't behave well. O dili siya nag-behave o kanang sakto. He was taken out of the plane. So ang resulta, gikuha siya pagawas sa eroplano. Pero You know, kung nagland ng eroplano, ha? The fact number one is there is assurance of salvation in Jesus Christ. Mao kani ang number 2 nga mga punto mga kaigsunan nga atong makita sa screen. But number two, Jesus' flight will not fly everyone who said to believe in Jesus Christ. Unfortunately. Dili porki nga nagatuta diha kang Kristo, masigurado na ang atong kaluwasan diha kaniya. Because Jesus said in Matthew chapter 7 verse 21 to 23, Nagingon si Jesus sa Mateo 7 versikulo 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, Dili but na- the ones who does the will of my Father who is in heaven. dili tanang tao mingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Ang tao nga makasunod lamang sa iyang kabubuton, siya lamang ang adunay katungod nga makasulod sa iyang gingarian. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Daghan ang moingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, wala ba kami nagpanagna sa imong ngalan? And cast out demons in your name? O wala ba kami nagpagawas og mga dautan nga espiritu sa imong ngalan? And do so many works in your name? O wala ba kami naghimo og daghan nga mga buhat sa gahom sa imong ngalan? Lord, I am the elder of my church. Lord, I do my work in your name. Ginoo, usa ko ka elder sa imong iglesia. Grabe ko mo trabaho, grabe ko mo serbisyo nimo. Lord, I am a pastor. I preach in your name. Ginoo, usa ko ka pastor. Bago ra ko nagwali dito sa Hillshine. Lord, I am a singer of the Hope Channel Philippines Usa in ako. your name. Ako, usa ko ka mag-awit sa Hope Channel South Philippines. So these people Kanina mga doing tao. great works for the Lord. Naghimo sila og mga maayo nga butang alang sa Ginoo. But then Jesus said, I will declare to them, I never knew you. Ingon si Ginoo, nagingon ang Ginoo kanila, oy, wala ko kamo nailhan. Depart from me, Magpahawa kamo sa akong presensya. you workers of lawlessness. Kamo nga mga magbubuhat sa kawala sa balaod, lawlessness. Oh, brothers and sisters, Mga igsoon, believing in Jesus' name is not enough. ang pagtulamang kang Ginoo Kristo dili ka na sufficient. Serving the Lord with our best is not enough. Kanang pagbuhat og pinaka the best nga atong mahimo, dili ka na enough. We should not become the workers of lawlessness. Dili kita mahimo nga mga magbubuhat sa kawala sa balaod. Jesus didn't say, you are sinners. Ningon si Kristo, of course, ikaw makasasala. We all sinners. Kita tanan makasasala. But these people, not only sinners, but they are workers of lawlessness. Dili lamang sila sinners, pero adunay kadugtong mga magbubuhat
sa kawala sa balaod, lawlessness. In other words, they believe in Jesus' name, but they love their sin so much. Uy, nagatuo sila kang Kristo, apan mas gihigugma nila ang ilang mga pagpakasala, mga buhat nga nakahatod kanila sa pagpakasala. They joyfully conducting sinful acts in the church. Ilang gikalipay sa paghimo sa pagpakasala. They do not love Jesus. Wala sila nahigugma kag Ginoong Kristo. They love their sin more. Kay ilang gihigugma labaw sa tanan ang ilang mga sala nga ginahimo. Brothers and sisters, do not love your sin. Mga kaigsuunan, ayaw higugmaa ang imong kagalingon labaw pa kang Kristo. Check our hearts always. Atong lantawon o susihon ang atong kasing-kasing. Pray every day like what the psalmist say, search me, O God, and know my heart. Susiha ang akong kasing-kasing aron akong madayag. Kasing. Try me and know my thoughts. Tistingi ko og dapat imo usab nga mahibalan ung unsa ang akong giuna-una. And see if there be any grievous way in me. Tanawa kung aduna bay mga butang nga dili iangay nga ipasigarbo diha kanimo. And lead me in the way everlasting. Apan Ginoo, kung makita man nimo kana nga mga butang nga makadaot kanako, dala ako sa dalan nga makahatod kanako sa kinabuhing dayon. Brothers and sisters, every day check our hearts. Mga kaigsunan, matag adlaw dapat atong susihon ang atong kasing-kasing. Live your sinful life. Ato nang ibilin ang atong ginabuhat nga dili makahatag og gimaya sa Ginoo. Don't love your sinful way. Go ahead. Don't love your sin. Ayaw igugmaa ang imong sala, ang mga butang nga imong ginahimo nga makapasakit. You know, there is a saying, adunay akong na basa. ayaw pagpakapareho sa tubig nga nakbabarug. Kay mabaho, matubo ug molambo sa masusuba nga nakpadayon. Very good. Don't be like a stagnant water. Because if it is stagnant water, it will actually smell bad. Not Mabango is mabaho. it doesn't smell good because it's stagnant. You know, you have to flow in the right way of life. Dapat ang gusto gyud nagahugos nga tubig. Some Kanang ka-flow. people will say, this is me. I really don't like you and I will never like you. Nayuban mingon nga, iyan na jud ko. Pero dili na ko gusto nga masama nimo. Kay iyan na jud ko. You have to accept me the way I am. Dapat imo kong dawaton kung unsa man ako. I'm sorry, my friend. I'm sorry. If you are thinking like that, you will never be taken by God to everlasting life. I'm sorry my friend kung kana ang mao ang imong pangunauna. Sama ka sa tubig nga wala nagahugos mga kaigsunan. Move, Stagnant ka. grow, be better. Dapat move good, flow. Ang kinabuhi sama sang tanom. Oh. Kinahalanglan, motubo Motubo. ug mamunga. Oh. Our life is like a plant that somehow it will bear fruit. Grow, my friend. Dapat magtubo kita og mamunga. Produce good works. Dapat mamunga jud kita. Let people feel that you are tasty. Kay ang kahoy nga dili mamunga walay kapuslanan. Number 3. Numero 3. Number 3. The fact number 1 is, if you want to go to heaven, don't worry. There is assurance for heaven. Mo kana ang number 1. Number 2. Number 2. Not everyone will be taken to heaven because some of them want to stay in their sinful life. That's number 2. Now number 3. Question. Kani, question. Question. True or false? True or false?
salvation is a personal matter. Ang kaluwasan usa ka personal nga butang. I like this question. Gusto nako ni nga pangutana. True or false? So, true or false? Unsa inyong tubag? Salvation is a personal matter. Usa ka butang nga personal ang kaluwasan. You know, there are three big basketball players. Dunay mga bantugan kay nga mga basketball players, NBA. James, LeBron James, Michael Jordan, and Kobe Bryant. And Michael Jordan said, si Michael Jordan ingon, Kobe Bryant is better than LeBron James. LeBron James. Ingon si Michael Jordan, siguro murag mas maayo pa si Kobe Bryant kay LeBron James. And LeBron James said, it doesn't matter to me. Oy, pagkado ka na ni LeBron James, katawa na si LeBron James. Kaya I don't care. Wala LeBron James. Wala ako'y kalabutan niya na. Okay lang na. He's thinking, I don't care. Ingon siya, wala, okay ra. It's Michael Jordan's matter. It's not me. Because kay mao ka na mentor ni Michael Jordan. Brothers and sisters, salvation of others, Ang kaluwasan sa uban. of someone, Sa usa ka is tao. a personal matter. True or false? True or false? Unsa ka ang tubag nini? Personal matter ba ang salvation? Some people will go to church and then they will sit and they say, I will sit in this church and I don't care. People will make noise or anything they will do. I will just sit and I will worship the Lord, and after that I will go home. Uban ka nato, mato lang sa iglesia, unya mulingkod lang dito, unya bisan pa sa kabandha sa uban, wa jud siya pakialam, kaya nga importante ang iya ra gyud nga kagalingon. The most important is me and my family will be safe. Ang pinakaimportante sa iyang panguna-una, ang iya ra gyud kagalingon o ang iyang mga membro sa pamilya. I don't care about others. Ako'y pakialam sa uban. True or not? So, true or false? Tinuod ba or dili tinuod? You know, it is very interesting. There is nobody in the church called to be saints. Gitawag nga mahimong balaan. There is no Saint Peter in the Bible. Wala gitawag nga Saint Peter. There is no Saint Paul in the Bible. Wala ka mabasa nga Saint Paul. Singular. There is no one holy person in the Bible. Wala kay mabasa sa Biblia nga adunay usa lang ka tawo nga balaan. But for the churches, Pero sa mga iglesia, they are called as saints, holy people. apan mabasa nato sa Biblia nga gitawag sila nga balaan nga mga tao. For example, for the church of Corinth, Halimbawa, Paul said they are called to be saints together. gitawag sila nga mga balaan sa tanang dapit. Are the people in the church of Corinthians, are they holy people? Dili ba sila mga balaan nga tao diha sa iglesia sa Corinth? Oh, the church of Corinthians is so many problem. They are so sinful. They fight to one another. They worship idols in their worship and many things. They are not good Christians. Sama lang gihapon sa atong iglesia, dili perpekto ang simbahan sa Corinthians. But when they are together, they are called as holy people. Apan sila nga nagiusa, they are called by God as balaan nga katawhan. To the Ephesians, to the saints who are in Ephesus, Ngadto sa mga balaan diha sa lugar nga Ephesus. to all the saints in Christ Jesus who are at the Philippi. Tanan nga mga balaan nga naa diha sa Philippi. You know, single one together, we can never be holy. Abi ninyo kung ang atong panguna-una kanalagyod nga individual nga consideration. But when we are Makaangkon together, kalawasan. Apan kung magiusa ta, we are community. holy. pag-iusa ta, then that's the time nga matawag kita nga balaan sumala sa atong Special nabasa. people of God. Special, pinasahi kayo nga katawhan sa Ginoo. So, is salvation is a personal matter? Ang kaluwasan ba usa ka personal nga butang? No. The answer is
No. Yes, of course, we have to decide for ourselves. Of course, mo decide ta alang sa atong kaugalingon. When Personal. when the judgment day come, we will be checked one by one. Sa panahon sa paghukom, sumala sa atong mabasa sa Ecclesiastes 12. Personally. Pagkahukman ta tagsa-tagsa. Personally. But the growth that we reach, the good life, the holiness, Kanang mga kaayo nga atong maangkon sa atong kinabuhi, will never be achieved by our personal walk. dili ka na mahimong minalampuson pinaagi sa atong kaugalingon nga paningkamot lamang. We will have to walk together. Dapat makig-uban ta sa isa't isa. You know, Sabi ninyo, Ellen White says like this. nagingon si Mrs. White, Let no one suppose that they can live a life of selfishness and then, having served their own interests, enter into the joy of their Lord. dili gyud pwede sumala ni Mrs. White sa usa ka tawo nga hilabihan pagkahakog og ang iya lamang ginauna ang iyang personal nga interest nga makasulod sa gingharian sa langit. In the joy of unselfish love, they could not participate. Di gyud sila makapartisipar. They would not be fitted for the heavenly courts. Dili sila ang ngayan nga magpartisipar sa buhat sa Ginoo. They could not appreciate the pure atmosphere of love that pervades heaven. Dili sila angay nga makaangkon sa nindot kayo nga kasinatian sa presensya sa Ginoo. The voices of the angels and the music of their harps would not satisfy them. Ang mga tingog sa mga anghel o ang musika sa ilang mga harpa, dili sila matagbaw. To their minds, the science of heaven would be as an enigma. Alang sa ilang hunahuna ang kahibalo sa langit sama sa usa ka enigma. You know, salvation is not a personal journey. Abi ninyo ang kalawasan, dili siya personal nga journey. You cannot be saved by thinking that you will be saved by yourself. Dili gyud pwede nga magunaunata nga maluwas ta pinaagi lamang sa atong kaugalingon nga paningkamot. You will be saved because others help you to be saved. Maluwas kita tungod usab sa mga pagpadasig sa uban nato nga mga kauban. You know, Lionel Messi, the best soccer player in the world. Si Messi usa ka bantugan kayo nga football or soccer player sa kalibutan. And he received so many MVPs. Nakadawat siya og daghan na kay ka mga award sama sa most valuable player. The best player The best player pinaka of the world. sa kalibutan sa football, soccer. 8 times. 8 times. But listen what he said. Pero mao kini ang iyang giingon. I prefer to win titles with the team ahead of individual awards or scoring more goals than anyone else. Mas gusto nako nga makadaog titulo uban sa team kaysa makadaog og individual nga award or makascore og daghan nga goals kaysa uban. In other words, he said that he prefer not to have those awards as long as he has his team together. Mas importante ang awards para siyang team kaysa iyang kaugalingon. Because he knows he cannot win titles without the team. Kay iyang nahibalan nga imposible kayon nga makadaog siya na nga mga titulo or awards kung wala ang iyang team sama sa Hope Channel team. We must know that we will never reach heaven if we do not have team to go to heaven. Lisod kayo nga makaadto ta sa gingharian sa Ginoo kung wala tay team nga nabilong. You know, one day in heaven, Sa niya kadlaw sa langit, husband and wife together, husband and wife mag-uban. and the husband will say to the wife, Ug ang bana mingon sa asawa, "Thank you so much, my wife. dagang salamat darling. Thank you for your love to me. Dagang salamat sa imong gugma kanako. If not because of your love and your prayer and your patience, I will never be in heaven." Dili lamang kung dili lamang tungod sa imong mga pag-ampo o pagpaningkamot o pagpangga kanako, dili ako makaabot dinhi sa langit. There will be some wives who say the same thing. "Thank you, my husband. Without you, I will never be in heaven."
Daghang kayo usab moingon ana sa ato. Kung nanak mo adto ta sa langit, siguro moingon sila, daghang salamat sa imong pag-awit kay tungod sa imong pagkanta. Natandog akong kasing-kasing ug nakapausab sa akong kaugalingon. For sure, I will tell to my father, thank you, Papa, because of your direction. I am in heaven. Without you, I will never be in heaven. Bisan pa sa atong pamilya, magpasalamat ta sa atong mga ginikanan ug mingon ta, daghang salamat tatay ug nanay tungod sa imong mga pag-ampo. Nakaresulta ka na sa pagbag-o sa akong kinabuhi ug nagatod ka na ako ngadto sa aging harian sa langit. You know, there was a man by the name Mark Finley. Adunay tao nga ang iyang pangalan si Pastor. When he was Mark. young, he likes to play tennis. So, bata noon pa siya, gusto niya magdula og tennis. And one day, his coach said to him, Sa nakadlaw, yung coach ningon kaniya, Mark, you play so well. Mark, siya, maayo ka mo dula og tennis. You can be a champion. Pwede ka mahimo nga champion. So now join. There is a competition there. So, why don't you mo-appeal ka sa competition? I will register you. Ako kang i-register dito. And Mark, the very young, he said, okay, thank you. Oh, excited kay si Mark. Ningon siya nga, okay, thank you. Gusto na ako na. Mure, And then the schedule was given. ang schedule gihatag na. His first competition is on Saturday. Ang kapait, ang una niya nga schedule sa competition, nahulog He sa was adlaw nga very Sabado. sad and confused. Uy, nasubokay siya. Pero, nalibog siya kay nindot ka ang competition. What will I do? Kung sa ka akong angay pagahimon. Will I go and play to compete? And his father do not care. If you want to play, you go play. Iyang amahan, wala na po ipakialam. Kung gusto mo mag-appeal, sige, appeal ka lang. Pero na-bothered siya mga kaigsunan. So he went to the church for Sabbath worship. So, iyang gihimo, niadto siya sa Osaka church for kanang worship. He was worshiping. He was worshiping. O nag-worship siya. And then one day, at that time, there was a deaconess. Sa samtang siya nag-appeal sa worship sa anang iglesia, adunay usa ka diakono nga indool. Mark, you look not happy today. Ingon siya, Mark, akong nakita sa imong nawong karon nga What's dili ka happened with malipayon. you? Unsa may natabo nimo? And Mark, no, it's okay. I'm okay. Ingon si Mark, okay lang. No. There is something. Please share with me. Ingon siya, you're not telling the truth, but something is wrong with you. Dili ka okay. And then Mark finally said, Ingon si Mark Finley. Ingtugan gid siya mga I kaigsunan. love to play tennis. Ingon siya, binimo, gusto unta nako nga mo dula jud kog tennis. And I want to go for competition. Adunay giimbitar ko ug register ko nga mo-appeal sa usa ka competition. I am ready to be a champion. Ug andab na ko nga mahimo nga champion kay akong coach mingon nga The ako'y potential problem mingon nga is- champion. The competition will start on Saturday, on Sabbath. Pero abi nimo ang problema, ang kompetisyon nahulog sa adlaw nga Sabado. Adlaw nga akong I'm confused ipagpapahulan. whether I will play or not. So nalibog ko kung mudula ba ko og dili. And the deaconess smiled and said, Mark, you know what the Bible said. Aha. You know, God has better plan for you. Just don't go. Just worship on Sabbath and you will be a better person. Og ang diakono mingon kaniya inubanan sa payom sa iyang nawong. Ingon siya nga, Mark, ayaw ka balaka. And Sunda lang ang sugo sa Ginoo ug aron imong maangkon ang nindot kay nga plano sa Ginoo alang sa imong kinabuhi. And then she prayed for Mark. Ug iyang giampuan si Mark. Mark didn't go for the competition. So wala na ni appeal si Mark. And then he Naklaro na. go around the world without the tennis racket. Pero ang nitabo pila ka tuig niya na ni go siya tibuok kalibutan. Instead, Dili lang tennis player. instead he was holding the Bible, preaching the truth against the power of Satan. Instead of tennis racket, ang iyan ang ginabitbit, mao ang Biblia mga kaigsunan. We need Throughout the world. care to one another. Mao na nga kinahanglan kita We need to Hinigugmay sa love isa't to isa. one another. maghinigmay sa usag-usa. You know, in the Bible, tens of times is mentioned one another. Kaning pinulungan nga usag-usa, gibalik-balik sa Biblia mga kaigsunan. For John example, 3 verse 34, love one another. na din nato makita, higugmaan ninyo ang usag-usa. Romans 12 verse 10,
to one another, be devoted to one another in love. Magmalikon kamo sa usag-usa pinaagi sa gugma. 1 Thessalonians 4 verse 9, now about your love for one another. Sa usag-usa, dapat maghinugugmay sa usag-usa. 1 Peter 1 verse 22, so that you have sincere love for each other. Dapat ang atong gugma sinsilyo kayo sa usag-usa. Romans 12 verse 15, live in harmony with one another. Pagpuyo kamo nga makigiyusa og magsinabtanay. Romans 15 verse 7, accept one another. Atong pagadawaton ang matag usa og usa. 1 Corinthians 1 verse 10, that all of you agree with one another. Atong mabasa sa 1 Corinthians 16:20 nga atong pagabation ang usad-usa sa mainiton nga pangamusta ug pag-abi-abi. Galatians 5 verse 13, serve one another. Atong serbisyuhan ang matag usa. Galatians 5 verse 15, watch out or you will be destroyed by each other. Or kung dili ta magbantay, atong pagadaoton ang usag-usa. Ephesians 4 verse 2, be patient, bearing one another in love. Dapat kita mapailubon sa matag usa. Ephesians 4 verse 32, be kind and compassionate to one another. Dapat kita mahigugmaon sa usag-usa. Ephesians 5 verse 19, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Og atong what is that again? I'm sorry, just go ahead. I was not able to see. And then Philippians 2 verse 3, value others above yourself. Og atong i-consider ang uban nga mas labaw pa sa atong kaugalingon. Colossians 3 verse 13, bear with each other and forgive one another. Atong pagabitbiton ang mga lulan sa usa. 1 Thessalonians 5 verse 11, encourage one another and build each other up. Ang atong padasigon ang matag usa. Brothers and sisters, again and again, we have to empower one another. Mao kini ang gibalik-balik nga pinulungan sa Biblia mga kaigsunan nga naghisgot sa atong paghinigugmay sa matag usa. You cannot go to heaven by yourself. Dili kayo kita makaadto sa Never. nga mag-inusara ta kay mingaw kay dito kung kita But we can go together apan by loving one another. makaadto kita didto kitang tanan. There was- Pinaagi sa paghinigugmay sa matag usa. There was a statement saying, you know, not 1 in 20 ready for heaven. Adunay usa ka panultion nga nagingon not in 20. 1 in 20. Usa sa 20 dili. Not 1 in 20 is ready to be in heaven. Hoy, not 1 in 20 andam sa dawat sa pagbalik And ni that Kristo. is the statement of Ellen G. White. Mao kana ang statement sa usa ka author nga inila nga mao si Mrs. And White. then many people say, okay, only few will go to heaven. It's okay. I will just remain as myself. Okay, siguro maingon ng uban, okay lang. You sa know, ng langit. that statement is not a prophecy. Kana nga statement, although si Mrs. White ang nagingon niya na dili na siya statement sa propesiya. It's a call. It's a challenge. It's a challenge, it's a call, panawagan ni Mrs. White. We all have to go to heaven. Kay gusto niya kitang tanan makaadto sa gingarian sa Ginoo. And in order to go to heaven together, we have to care one another. Mao kana ang sikreto kung unsaon nato ang makaadto ta sa langit nga kitang tanan maghiusa paingon. I don't have time to tell the story of this man. I don't have time, but I want to tell you, heaven is ready to take us Ang langit andam na sa pagdala ka nato to our best place. sa atong pinakanindot nga luna. Be ready. Andam. Believe in Jesus. Tuo lamang diha kang Ginoong Hesus. Grow in His love Pagtubo diha sa iyang gugma. and care to one another. Ug maghimo og mga nindot nga mga butang alang sa atong mga kaigsuunan. This is my last sermon with you. Mao na kani ang katapusan nga I want to be sure mensahe. Gusto nako nga masigurado that I will see each of you in heaven. nga gusto nako masigurado nga mahikitan ko See kayo you in dito heaven. sa langit sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Can you answer the call that you will see me? We will see each other in heaven. If you are willing
Kung ibot ninyo nga pagatubagon ka na nga panawagan to be ready for Jesus, nga maandam kita siyang ikaduhang pagbalik, please stand in your pwede place. ba nga motindog ka mo diha sa presensya sa Ginoo?